Samantala, iginiit naman ni Senator Ronald Bato de la Rosa na hindi ito dadalo sa anumang pagdinig sa Kamara kaugnay ng madugong war on drugs ng Duterte administration. Giit ng senador, nirerespeto nito ang inter-parliamentary courtesy sa pagitan ng mataas at mababang kapulungan. Tutukan ang ulat ni Kyle Bulyas. Wala pa ring balak si Senator Ronald Bato de la Rosa na dumalo sa gagawing pagdinig ng Kamara tungkol sa mga ilegal na aktibidad na kinasasangkutan ng mga Philippine offshore gaming operator sa bansa at ang drug trade. Ayon kay De La Rosa, bagamat hindi pa niya nakikita ang imbitasyon ng Kamara, hindi pa rin anya siya tutugon dito dahil ayaw niyang labagin ang tradisyon ng inter-parliamentary courtesy. Tumutukoy ang inter-parliamentary courtesy sa pagrespeto ng Kamara at Senado sa jurisdiksyon ng isa't isa. Sabihin mo, kahit na sabihin mo committee of the whole pa yan gagawin nila, I will decline their invitation on the grounds that I don't like to become the precedent in violating the tradition of inter-parliamentary courtesy. Ayaw ko pong ako maging president dahil pag sinimulan ko yan, ay kawawa ang Senado. 24 lang kami. Mabuti sila sa House, 300 plus sila. At kahit ipapatawag sila sa Senado, marami pa rin magpapangsyon doon. Kami, kung simulan ko yan, magiging president ako, 24 lang kami. Every time na magkakaroon ng investigasyon sa lower house na in-implicate yung pangalan ng senador, papipilitan pumunta doon at pumunta, ay baka wala na magagawang legislative function itong yung Senado. Matatanda ang 4 na komite sa Kamara ang mag-iimbestiga ng kaugnayan ng Pogo sa iba't ibang krimen kung saan iimbitahan nila sina Senator Bato kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque bilang mga resource person. Samantala, sinabi naman ni De La Rosa sa DZRH na nakatanggap ang kanyang opisina ng email mula sa International Criminal Court na nag-iimbita sa kanya para makapanayam. Ayon kay De La Rosa, sinusuri pa nila ang authenticity ng email para malaman kung sa ICC ba talaga galing ito. Pero sabi ng senador, kapag pumayag siya rito kahit pa isa lamang itong interview, lumalabas na kinikilala na nito ang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.